Una sa lahat, magandang gabi, mga kapanalig. Ako po ay galing sa Diocese of Dipolog. Ako po'y batang Mindanao. At nandito ako kasi pinadala upang mag-aral sa Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila University. Okay? Anyway, dahil itong misa natin ay tinatawag na Healing Mass, napakaangkop, timing na timing yung ebanghelyo para sa intensyon ng misang ito na healing. At let me begin with this. God heals us in many ways. Do not forget that. Pinagagaling tayo ng Diyos sa maraming paraan. Halimbawa, God heals us directly. Yun yung mga miracles, diretsyo na natatanggap na healing from God. Alam nyo ba, nasa likod ko ang Santo Niño. Nung ako'y naaksidente, nung 2017, galing ako nagmisa, at papunta sa isang misa, ako po'y, ito pong dalawang kamay ko'y nabali at itong mukha ko'y nasira. At to cut the long story short, nagpakita po ang Santo Niño sa akin nung nasa tuktok ako ng depresyon. At pinagaling ako ng Santo Niño, direct healing. Kaya ipopost ko bukas ng gabi sa bisperas ng piyesta ng Santo Niño de Cebu sa Facebook page ko, Father Dags, ang buong istorya in Tagalog para maintindihan ng mga kapatid natin dito. Yun yung direct healing. Meron din namang tinatawag indirect way na God heals us. And ito'y sa pamamagitan ng mga lugar, bagay, o mga tao sa buhay natin o sa paligid natin, even strangers. God heals us indirectly too. At ito ang ating focus sa pagninilay ngayong araw. Kasi ito ang nangyari sa Ebanghelyo. Ano nga nangyari sa Ebanghelyo? Umuwi si Jesus sa kanila at nang marinig, mabalitaan ng mga tao na umuwi siya at sikat na si Jesus, ay dinumog siya ng mga tao. At dahil napakarami nila kung saan nangangaral si Jesus, punong-puno yung bahay. Kahit yung pinto hindi na mapasok. At may 4 na lalaki doon sa labas ng bahay. Dala-dala nila ang isang duyan kung saan nakahiga ang isang may sakit. Siguro kaibigan nila, gusto sanang ipagaling nila kay Jesus, pero hindi na sila makapasok kasi punong-puno na yung bahay. Alam niyo anong ginawa? Anong sinabi dito sa Ebanghelyo? Talagang sinira yung bubong ng bahay. Doon sa taas, binaba yung may sakit. Grabe! Sinira nila yung bubong ng bahay at galing sa taas, no? Binaba yung duyan kung saan nakahiga yung may sakit. At ano yung sinabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo? Babasahin ko ito. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Take note, hindi kanyang pananalig. Hindi pananalig ng may sakit na nasa duyan. Their faith, kanilang pananalig. Yung pananalig ng 4 na tao, pinagaling niya ang may sakit. That is what we call communal faith. Yan ang pagninilayan natin. Communal faith. At may dalawang pagkakataon na nararanasan natin yung communal faith. Una, sa loob ng simbahan. Panahon na tayo'y nagsisimba, mga sakramento,
Doon sa simbahan natin nararanasan ang communal faith. Ano bang ibig sabihin? Na hindi lang pala tayo nagsisimba para sa sarili natin, kundi yung mga tao kahit hindi natin kilala, nagdarasal sila para sa atin. We are actually praying for one another. Pag nagsisimba tayo, tinutulungan natin yung isa't isa. Siguro yung intensyon, mabago siya. Dinadala natin yung tao palapit sa Diyos. Kaya nga po, hindi tugma yung tinatawag na garden wedding. We highly discourage garden weddings kasi there is no such term as private mass. Wala pong private mass. Dapat sa loob ng simbahan because the church represents the community. Pag nasa simbahan tayo, pinagdarasal yung couple, yung bagong kasal, yung bininyagan ng mga tao sa community. Okay? At itong pangalawa, nararanasan din natin yung communal faith sa mga personal na buhay natin. Una sa lahat, life is not easy when we experience struggles, problems, and sickness. Hindi madali ang buhay pag may problema tayo. 2 days ago, nag-post ako sa Facebook page ko. Hiningan ko yung mga tao ng prayer intentions para ipagdasal ko. Naiyak ako nung basahin ko lahat. Nakakaiyak kasi talagang people are struggling. People are struggling. Pero ito yung pangalawang pagkakataon na nararanasan natin yung healing ni Lord na sa kabila ng problema, there are people, may mga tao talagang pinapadala ang Diyos upang pakinggan tayo. May mga taong pinapadala ang Diyos para alagaan tayo, mahalin tayo, iparamdam ang presensya, no? Pinagaling tayo, tumulong sa atin. So, let me end my homily with this question. Sige, please look at the self. Sige, ngayon, tingnan ang sarili. Sino yung apat na yun? Hindi necessarily apat. Yung apat na tao na sa pamamagitan ng kanilang pananalig ay pinagaling ni Jesus yung may sakit. Tatanungin ko kayong lahat, sino yung apat na taong yun? Sino yung mga taong nakinig sa iyo, nag-alaga sa iyo, nagmahal, pinaramdam ang presensya, pinagaling ka, tumulong sa iyo? Sino sila? Thank God for them. Thank God for them. Pasalamatan mo ang Diyos para sa kanila. And let me end. Na there will always be people who make us feel that God is present. Amen? Again, there will always be people na pinapadala ang Diyos to make us feel that God is present.